Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move. Naku, kita ho natin sa pagmumukha nitong si Tuta Soto na kinakabahan na siya. Napipintong rigo doon sa Senado. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Naku, inahabol ho ng mga media itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay dyan sa mga umuugong na pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Mantakin nyo itong si Tuta Soto, paglabas ng desisyon kaugnay doon sa motion for reconsideration ng mga congressman dyan sa House, dyan sa Korte Suprema, hindi man lang ho nag-init yung desisyon, kagyat nagpa-interview siya sa media. Ngayon hong meron na ng mga lumalabas na alingas-ngas na change of leadership, ito naman si Tuta Soto biglang maglalabas ng partial committee report. Para saan? Leverage? Para doon sa mga senador na mababanggit? Di ho tayo nagtataka kung bakit yung tatlong senador binawi ang kanilang pirma. Pero bago ang lahat ng yan, siya like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Sir, will there be a change in leadership? Naku po, ayan na. Sir. Hold on. Iniipit nyo naman si Senator Alan Sir, will there be a change in leadership, sir? Did you get the Let's 13 votes see. already, sir? Let's see. Pagka Senator, saludo Senator Alan ikaw ang bet ko, ika nga na maging Senate President. Palakpakan natin ang mga magigiting na senador na tinayuan ang pambababoy nitong si Tuta Soto dyan sa bulwagan na yan. Ginawa ho niyang noon time show Kasi daw pagka siya tinanggal, alam na ibig sabihin yan. Baka ayaw ng aking mga kasama dahil maigpit ako sa insertion. Dahil ayaw ko ng korupsyon. Urur. Let's see. Ay, ang gandang ngiti nito siya, Senator Alan Magandang ngiti. Ito naman si Tuta. Ito naman si Ping Lacson Boy Tago. Pakinggan natin ang kanyang mga punto de Dahil vista. pinapakasuhan yung mga kasamahan niyo, sir. Mag-uusap-usap. Yan ang problema. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kulang na lang murahin kayong dalawa ni Tuta Soto ng inyong mga kasama dyan sa Senado. Paano ba naman mga kababayan? Ito ang isa sa mga findings ng Blue Ribbon Committee. Basahin natin. News 5 ito. Ito mga kababayan. Lakayan lang natin. News 5. Draft and partial flood control report. Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na sa posibleng rekomenda ang paghahain ng kaso laban kina Sen Jingo Estrada, Sen Joel Villanueva, Sen Chis Escudero at ang dating mambabatas na sina Saldico at Bong Revilla at Mitch Kaayon Uy. Naku, si Mitch Kaayon Uy. Naalala nyo ba si Mitch Kaayon Uy? Eto, ayon kay Lacson, naharap na ang mga nabanggit na individual sa investigasyon tungkol sa pagkakasangkot nila sa flood control scandal. Sa ngayon, 4 pa lang daw ang pumipirma sa draft and an official report ng komite kasunod ng mga pagdinig nito. Talagang 4 lang pipirma dyan. Siguro dalawang tulpo, isang Senate President, 2 tulpo, isang chairperson at itong siguro si Risa Ontiveros. Yung iba nakikiramdam pa dyan dahil mahirap na. Hindi ho basta-basta pumipirma ng mga dokumento ngayong mga panahon na to. Yan ang problema. Binanggit na ni Saldico, binanggit na ni Trajib Olivar, binanggit na ni Bernardo. Sinong binanggit ng dalawa na to? Si Trajib Olivar, si Adrian Bersamin, Amena Pangandaman, at iba pang mga opisyal sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kasi hindi basta-basta ang posisyon ng mga sekretarya na yan. Mabibigat yung mga pwestuhan na yan. Ngayon dito sa partial committee report na to, puro mga kasama niya sa Senado ang sinama niyang pangalan. Kaya hindi tayo magtataka kung itong si Ping Lacson Boy Tago, huling araw niya na bilang pro tempore dito sa 20th Congress na to Hindi tayo magtataka dyan mga kababayan. Tuloy natin. Kami mamaya. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, Pati si Senator Joel Villanueva
yung mga binanggit na Trajib Olivar, Adrian Bersamin, wala iyo. Amina Pangandaman, wala yung pangalan. Tapos, maya-maya, etong mga kasama niya sa Senado, binira niya lahat. Ano kasi Raulo? Ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. No? I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blue Ribbon Committee. Not in its findings. Ano? Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka Kagabi. mamiligro yung kanyang Hindi na namin posisyon. pinag-usapan yan. Pinag-usapan namin yung issues. Hindi yung issues. Kalokohan naman, kasinungalingan naman itong si Pinky. Alam nyo na, from the get-go, malapit na matanggal yung si Tuta Soto. Doon sa mga pronouncement niya sa social media, kesyo chacha, kesyo anong kalokohan. Tapos nauna pang naglabas ng committee report si Senator Rodante Marcoleta sa inyo. Alam nyo na inaayawan na kayo ng mga kasama nyo dyan sa Senado. At saka ano naman yan, di ba? Botohan naman yan, di ba? Kung ang anong gustong karamihan, yun ang masusunod. Wala kayong maraming cheche-bureche sinasabi na kesyo. Siguro dahil may pit ako, ano may pit? Just sa Blue Ribbon Report. But sir, Kaya nga tumulong na rin siya how to use the proper language. Yung tatlong senador na napapakasuhan, meron na pong nag-reach out sa inyo, sir, about your recommendation. I think si Senator Joel was asking Mga kasama niya, mga pinagkakasuhan niya. for a copy last night. Pero hindi namin mabigyan because ano ngayon, draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC, yung draft committee report to also get their input. After all, the members din sila. But sir, kahit po, for example, yun nga, merong threat na magbago or magkaroon ng kudeta, hindi magbabago yung recommendations ninyo. Hindi makakarating doon because if they refuse to sign, there will be no committee report to speak of. See my point? Yes. Walang i-report. Kasi wala tayong committee report. Kasi wala tayong committee report kasi puro kalokohan ang ginawa mo sa Blue Ribbon. Bernardo, sinabi Adrian Bersamin, Trajib Olivar, dinideliveran ng bilyon sa parking ng Diamond Hotel. Wala man lamang sa rekomendasyon. Amina Pangandaman, DBM, sila naglalabas ng budget, wala man lamang sa rekomendasyon. Anak ng toko. Out sa floor kasi nga walang 11 signatures. Ganun And as lang. of now, sir, 3 signatures. Then, Ngayon, 6 sa- nag-withdraw yung tatlo. So, tatlo. So, tatlo na iwan. Ay, we know who the three are. Hindi ko alam kung mag-withdraw rin. Sige, Senator Risa, Senator Bam, Senator Kiko. Hindi ka kasama doon, sir. Hindi kasama yung sa bilang yung chairman. Sama. So, apat na, sir. Apat. Oh. Apat, okay. Sir, sorry So, pag-uusapan nyo mamaya. So, magko-collect ka na rin ng 11. I-discuss namin. Ano Hindi yung kasi ano pa lang, sa ano pa lang, doon sa pinaka ano nila yung holding area ba, doon sa kung tambayan ng mga senador, alam na nila na matatanggal si Soto. Alam na nila meron ng pag-uusap. Anak ng toko, alam nga nang basta-basta ka lang tatayo dyan sa Senado na ibabakantiin mo ang pwesto ng Senate President na wala kang alam na boto. Formality na lang yan. Alam nyo na natanggal na kayong dalawa ni Soto. mga inputs nila. Okay. Yung pwedeng ipasok doon at pwedeng tanggalin doon sa draft kung acceptable at mapagkaisahan namin, edi yun ang lalabas na committee report. Kung Pero ako nga, meron akong bottom line. I will not also parang counter kung ano na yung nangyayari sa ground. That's not practical at all. Because hindi ko i-recommend na i-investigate, mag-undergo ng preliminary investigation. Meron na ng preliminary investigation eh. Kung ipapatanggal sa kakasuhan yung tatlong senador, I will papayag not din. sponsor it. I will let somebody. Iba kasi, iba yun eh. Iba yung, hindi kasi yun ang, hindi kasi yun yung, ang tawag dito, yun ang, ang script nila sa Malacanang. Hindi niya i-sponsor kung wala yung mga kasama niya dyan. Di ba? Kasi gusto ho nilang ipakita nila sarili na kahit mga kasama namin, talagang babanatan namin yan. Pero ang problema dito, hindi ho nila nakukuha na ang sambayan ng Pilipino narinig yung mga testimonya ni Saldico, ditong si Yusek Bernardo, na kung saan ang tinuturo dito, wala man lamang sa rinirekomenda para pakasuhan nitong si Tuta Soto. Nitong si Ping Lacson Boytago. Magkakaproblema ho talaga tayo dyan. Sponsor it.
if there's any taker. Magko-collect ka na ng 11 signatures mamaya, sir? Malalaman namin kung may Kung magkasundo kami sa final draft, magpipirmahan na rin kami mamaya. So I can report it out next week, early next But week. possible the pirmahan can happen in the days to come? Yung signing? Naka-ready na kasi yung draft based on initially na pag-usapan namin. Pero kung may mga additional input, incorporate namin yon. So i-reroute ko yon, i-reroute uli yon based on their recommendations and suggestions. Di ba? Dahil pinapakasuhan yung mga Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo sa Senado. Pakinggan natin kung paano babakante ng pwesto nitong dalawang unggoy na to. Hindi, si Soto lang, automatic na yun. Bababa sa pwesto tong unggoy na to pagka natanggal na yan si Soto. Sa atin hong pagpapatuloy mga kababayan, ito na ho ang pinakaabangan ng lahat. Meron na ho tayong bagong Senate President, palakpakan. At yan si Senate President Loren Legarda. Yan lang naman ho ang gustong mangyari ng ating mga kababayan na matanggal sa pwesto itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boytago. Doon pa lang ho sa usapin. Wag muna natin puntahan yung impeachment. Punta ho muna tayo doon sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Kung ano-anong kababuyan ang ginawa ng dalawang mama na yan, ng dalawang senador na yan. Ang tinuturo ng mga ebidensya, mga testimonya, itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Kung sino-sinong pinagkakasuhan nila, walang problema. Okay lang yun. Ipakulong nyo lahat ng dapat ipakulong. Pero dapat naman sana magkaroon kayo ng kahihiyan na itong si Traiji Bolivar, itong si Adrian Bersamin, itong si Amena Pangandaman, itong si Lucas Bersamin, paimbestigahan din. Dahil hindi lalabas, hindi mangyayari lahat ng nakawan dyan sa mga maanumalyang flood control project kung hindi pinahintulutan ng mga tauhan itong si Marcos Jr. At syempre, hindi naman mangyayari yan kung wala ang pirma ni Marcos Jr. Anong ginawa nitong si Ping Lacson? Anong ginawa niya? Yung mama na yan, anong ginawa niya? Pinipilit ho nilang i-divert yung issue. Kaka-divert nyo ng kaka-divert. Yung amo nyo sa Malacanang, nagka-diverticulitis na. Ngayon, gusto ho nilang pakasuhan. Si Saldico, okay, pakulong yan. Pakulong yan si Saldico. Pauwiin dito, litsunin natin yan. Anak ng toka, banatan natin, walang problema. Pero itong mga malalaking pangalan, masyado kasing masyadong obvious. Okay lang, kasuhan nyo yan si Estrada, yan si Bong Revilla, okay lang. Pero dapat unahin natin yung mga mastermind. Kasi yung mga yan, wala namang ikakanta yung mga yan eh. Ba't natin ginigipit itong mga individual na to? Kagaya nitong si Senator Joel Villanueva. Itong si Jinggoy, bahala na kayo dyan. Itong si Panday, ba't silang inuna natin? Unahin natin ang big fish. Kaya wala akong naniniwala dyan sa laban sa korupsyon ng pamahalaan at ang kanyang trust at approval rating patuloy na sumasadsad ngayong mga panahon na to dahil dyan sa mga desisyon na yan na hindi tukuyin kung sino nga ba ang mastermind dyan sa mga maanumalyang flood control project. Ito na ho mga kababayan, ang pinakaabangan ng lahat. Yan lang naman hong hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Pero marami hong nabitin kasi inahanap natin yung ite-televise na babakantihin sana. Babakantihin sana. Gusto yang makita ng sambayan ng Pilipino dahil maraming galit dyan kay Tuta Soto. At yun ang ating inaabangan. Yung magbibilangan at makita natin na patalsikin sa pwesto, yan si Tuta Soto. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Game! Thank you very much, Madam President. Palakpakan! Hindi nyo na pinakita na pinatalsik yan si Tuta Soto, yung sipa siya dyan sa podium ng mga kasama nyo. Anak ng toko, namuti na lang ang buhok. Kaya tanggalin ko nga dito. Ayan namuti na lang ang buhok sa Senado, perwisyo pa rin sa sambayan ng Pilipino. Wala na. Madam President. Wala na yung angas ni Tuta Soto. Magdaldal ka na lang sa Bulaga, Brad. Nice to see you on the Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move. Palakpakan, ayos. Teka lang. Nasaan na yung mga kapanalig natin dyan pagkatapos nilang ilinuklok ya si Loren Legarda? Anong nangyari dito? Nasa si Senator Robin, Senator Marco, Senator
Ano nangyari dyan? Hindi ko naiintindihan kasi silang nag-ano dyan eh. Wala namang makukuha ang boto si Legarda kung hindi dahil sa mga individual na yan. Ba't wala sila dyan? Ano power play na nangyari dyan? Hindi natin maintindihan. Anyway, hindi na si Tuta Soto. Ika nga, basta wag lang itong si Loren, itong si Risa Ontiveros, Ping Lacson, Tuta Soto, yang si Bam Aquino, yang si Kiko Matching, yang mga Tulfo, basta wag lang yung mga silang maging Senate President, okay na tayo dyan. Senator Rodante Marcoleta, goods na goods sa atin yan, pero palakpakan. Good news ho yan. Napakagandang development ho yan para sa sambayan ng Pilipino. Kahit pa paano, mailalagay na ho natin sa ayos ang Senado sa pag-upo nitong si Senator Loren Legarda bilang Senate President ngayong mga panahon na to. Hindi ho talaga kinaya. Hindi ko kinaya ng mga siraulo dyan sa Senado. Ika nga yung katuwiran at yung mga kabalbalan. Naku, eto meron ho akong papakitang larawan sa inyo. Kailangan nyo nang umalis. Para dyan sa mga taga-majority, kailangan nyo nang umalis ha. Diyan sa lugar para sa mga majority, punta na kayo minority, kayo Bam Aquino, Kiko Matching, di ba? Ang saya ho nito mga kababayan. 1, 2, 3. Pakita ko lang ho sa inyo mga kababayan ha. Yan, ayan ho ang larawan. Ilan ba sila dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naku, yun. Yun na nga ho man nangyari mga kababayan. Talagang hindi ho nakapalag itong mga pabigat na to sa sambayanan at talagang walang ginawa kung di tuluyang magpakaaso sa Malacanang. Sila ho yan. Pero in fairness ito ang inupo nila dapat sana nasa minority. Ibig sabihin majority pa rin galing pa rin majority yung Senate President. Ano ho bang ibig sabihin yan? Dapat sana si Senator Alan Peter Cayetano. Pambihira. Baka para siguro yung kabalbalan nitong si Ping Lacson hindi masyadong lumabas na dahil naglabas ng committee report at mga kasama nila sa Senado ang na pinutukan nitong si Ping Lacson Boytago manggagaling sa minority tapos babalik ta rin yung magiging committee report o kung ano pa man. Kung sakaling hindi ho magkaroon na rego doon sa mga committee chairmanship, napakalaking lokohan ng pag-upo na yan itong si Senator Loren Legarda. Anyway, nag-adjourn na ho sila, magpapatuloy ho sila sa Lunes at makikita na natin ang pinakaunang araw bilang Senate President nitong si Senator Loren Legarda. So, bagay, Senate President ka na, alangan naman yung gustong mangyari pa rin ni Tuta Soto ang gagawin mo, di ba? Huwag ka na mag-Senate President, Senator Loren. Kung kagustuhan din itong si Tuta Soto ang gagawin mo. Kung ako sa'yo, tanggalin mo yang si pro tempore mo na yan. Tanggalin ang majority leader. Sa bagay, sa Monday ng ang pagsasaayos ng committee chairmanship. Kasi ang baboy ho nitong mama na to, sobrang baboy. Sobrang baboy ni Pepsi tuloy. Hindi, kape iniinom niya, hindi Pepsi ngayon. Ayaw niya ng Pepsi. Kape na muna siya ngayon. Dikap. Tingnan ko natin kung ano mga development ang mangyayari dyan. Pero ang ating nakikita dito, bakit wala na hong taga-majority yan dito, puro minority. Nung pagkaupo kay Senator Loren Legarda, nag-alisan nila. Sabi ko, bahala kayo dyan. Kiraulo kayo. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kay lahat. Lahat ng Pilipinas. Tindi. Madam President. Tuta Soto. Pahiya si Tuta Soto. So, ibig sabihin, Tuta Soto, pag upo ni Loren Legarda, ayaw ng mga kasama nyo ng masyadong stricto. Kasi stricto ka. Urur.